live. Ayun, kumusta mga kabayan? Matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload ng video. Dami na nangyari. Last na upload ko is January pa yata yun, last year 2023. Tapos napakaraming nangyari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. So marami akong pinagdaanan. Tapos medyo hindi ko na na-focus talaga tong or hindi ko na talaga na asikaso tong channel na to. Pero ngayon importante, okay na ngayon. Bali nga pala, yung hanap buhay ko ngayon, lagi akong nagda-drive. Nagde-deliver ako ng pagkain. Ang tawag nila doon, skip the dishes, dito sa Canada. So ngayon nakalagin ako. Ito, naghihintay ako ng order. Bali, ito yung pinaka main source of income ko. Wala akong ibang source of income. Pasalamat na lang ako, may nagagamit akong sasakyan. So ano nga bang plano ko sa channel na to? Dati ang plano ko travel vlog, pero hindi pala pwede. Hindi naman sa hindi pwede, pero hindi ko kaya kasi magastos ang mag-travel eh. Wala naman akong malaking kita. So hindi pala pwede yun. Tapos pangalawa, pinlano ko mga parks dito sa Calgary, pero nawalan din ako ng time kasi kailangan kong kumayod para mapunan ko yung mga bayarin. Dami kong bayarin eh. Nasa Canada ng daming bayarin. Oo, madami akong utang. Ayun, so since lagi akong nagda-drive ngayon, baka madalas ang i-upload ko yung ginagawa ko, yung trabaho ko. Ito, sa skip the dishes. Minsan nag-Uber Eats din ako, minsan DoorDash. Pero mas pinakaano ko itong skip the dishes na to, kasi yung Uber maliit lang ang bigay pero ang lalayo ng delivery. Ang DoorDash naman may grocery kasi. Hindi ako pwedeng magbuhat ng mabigat kasi meron akong pilay sa balikat, merong sa diferensya sa likod ko, tapos meron pang sa talampakan ko. Ano bang tawag doon? Kalimutan ko na kasi hindi ko na pina-check up. Pag naalala ko. Ayun, so hintay-hintay lang ako ng order. Yun, meron tayong order. $6 nga lang, 3.2 kilometers. Not bad. Accept ko na to. Pang umpisa, first order sa shift na to. So saan ko ba pipick up yun? Bolsa Vietnamese. Andito lang sa likod sa pinarkingan ko. Head west. Napakalapit lang nito sa pipick upan, hindi sa pagdideliveran. Pero malapit-lapit din. Ang importante kasi meron akong $1 per kilometer eh, para hindi ako lugi. Kung less than $1, parang na lang yun, parang nag-charity na lang ako. Wala nang kita. Your destination is on the right. So
Kita nyo? Kapit lang. Kasi nasa loob ako ng complex eh. So within the complex lang siya. Ayun. Okay siya kasi pagpasok ko ng restaurant andun ka agad na abang na yung pagkain. Kasi may mga restaurant na ano eh, minsan kailangan maghintay ng 10 minutes, 15 minutes. Pag minalas-malas ka 30, 45 minutes. Pero bihira lang naman mangyari yan. Ang pangit kasi doon, nauubos yung oras mo. Kasi dito sa Skip may oras, schedule. Pag ano 3 hours, 4 hours. Minsan nakakuha lang ako ng 3 hours. So pag ganun, nauubos yung oras mo, hindi ka kikita. So tingnan natin kung totoong 6 minutes drive to. 4:38 ako umalis dito. Paano yung 6 minutes Head na? north toward Bonaventure Drive Southeast. 44. Dapat 44 nandun na ako. Pero hindi rin accurate kasi si Google. Hindi naman naka ano dyan yung mga kung gaano katagal ang isang stoplight. Okay, dito. Head north on McLeod Trail Southeast. Continue on McLeod Trail Southeast for 1 kilometer. Turn right onto Farnham Drive Southeast, then your destination will be on the left. Number 44. Bandang kaliwa pa pala. Your destination is on the left. Saan siya? Huh? Bakit wala? 44, ayun, nakita ko na. Ikot ko lang. Para makita nyo sa puting bahay.
So ngayon, nag-pause muna ako para hindi ako makatanggap ng order. Kasi dito sa area na to, pag binato ako dito, pakonti-konti ibabato ako sa downtown na iniiwas-iwasan ko kasi matraffic, mahirap maghanap ng parking, tapos iaakit mo pa sa matataas na building yung order, eh ganon din naman ang bayad. So ginagawa ko, pag ang order medyo papalapit na sa downtown, nagpo-pause na ako, balik ako sa area na tipong makakatanggap ako ng order, yung residential lang talaga, hindi yung makipag siksikan ka dun sa downtown. So yun, punta muna ako sa tinatambayan ko. Bali, dito na ako ngayon sa tinatambayan ko. Tawag nila dito ano ba yun? Yun Hindi ko mabasa. Ewan ko kung nababasa nyo, pero ang nakalagay dyan parang Southwood Corner. Madalas ako dito, halos araw-araw. Bago mag-umpisa ang shift ko, dito na ako. Kasi dito yung mga napipick up kong order malayo sa downtown, na pinakaiiwasan ko nga. Saka isa pa, pag inaantok ako or gusto ko mag-washroom, merong ano dito, kapihan. Yan, Tim Hortons. Nakakabili ako kagad ng kape. Tapat lang, dito na ako nagpa-park. So ayun, bili muna ako ng kape, tapos one medium double. That's it. Anything expensive? Yep. On debit. Ayun mga dre, nakabili na ako ng kape. Nakaihi na rin. Pero papagpahin ko muna tong rubber. Kasi puro tubig na. Madalas kong pagpagin tong itong rubber na to dito sa tinatapakan ko. Ano ba? Kikita nyo ba yan? Kasi labas masok ako dito sa sasakyan, may sumasamang yellow, yung mga snow, tapos dito na sa loob ng sasakyan natutunaw. So kailangan tanggalin ko lagi kasi may yan may amoy, dahil yung mga tinatapakan ko, hindi ko alam kung may ihi o tae ng aso dito, kasi may sila sa aso So yun, so pag nagkakarwash ako, laging inuuna ko yan para mabawasan ng amoy. May kukwento pala ako mga dre. Experience ko to sa pag pick up ng order sa isang restaurant. Pinoy din siya, hindi ko alam kung anong meron siya. Nakaupo ako dun sa sa sulok ng restaurant habang hinihintay ko yung order. Tapos tumating siya, nalap niya yung order niya dun sa counter. Sabi 10 to 15 minutes. Tapos presko ang dating niya Sabi niya sa counter, dapat daw meron siyang free meal kasi maghihintay siya ng
10 to 15 minutes. Eh parang sumakay din yung ano, yung counter. Nakipagbiruan din. Tapos tinalikuran nyo yung counter, yung crew. Sa akin siya napatingin. Sabi sa akin, Pilipino. Oo, Pilipino. Yun, sabi niya, kumusta ang delivery? Sabi ko, okay lang. Minsan okay, minsan hindi. Tapos sabi niya, eh may ano naman ang minimum dito eh, $6, $7. Sabi ko, wala namang minimum dito. Depende sa distance, sa transit pay na ibibigay ng Skip the Dishes, at depende rin sa tip ng customer. Sabi niya, hindi, may minimum dito. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi, wala. Kasi ako, lagi nga akong 100% sa acceptance rate at feedback ng customer. Pero may times na pumapasok sa akin na order na $3 lang kahit malayo. Sabi niya sa akin, $3? Baka plus yun sa order. Sabi ko hindi. Tapos imposible naman yun, sabi niya. Tapos sabi ko, hindi ko alam, yun yung pumapasok sa akin eh. Pag nagpa-pop up yung order ko sa ano, sa cellphone ko, yun ang lumalabas na total ng ano, ng offer na yun. Tanong niya sa akin, anong pop up? Sabi ko naman, yung pag nagpa-pop up, pag lumalabas yung order sa screen ng ano, ng app sa cellphone. Tapos sunod niya tanong, paano lumalabas? Sabi ko, napatanong ako sa sarili ko. Sabi ko, niloloko ba ako nito? Sabi ko sa kanya, inulit ko na lang yung ano, parang sinusubukan kong ipaintindi sa kanya, pero hindi niya maintindihan. Sabi niya sa akin, walang ganun. Sabi niya, imposible yun. Sabi ko, hindi ko alam kung, sabi ko sa kanya to ha, hindi ko alam kung bakit hindi mo maintindihan. Sabi ko sa kanya, parang nag-iba yung toro ng boss niya, medyo tumaas. Sabi niya sa akin, walang ganun, 8 taon na ako dito, 8 taon ko nang ginagawa ito, walang ganun, kahit kailan hindi ko narinig yan. Sabi ko, okay. Tapos nanahimik ako. Tapos tamang tama tinawag yung ano, yung order number na ano, para sa order ko, para sa i-deliver ko. Sabi ko, sinabi niya ulit sa akin, walang ganun doon pre, walang ganyan pre. Sabi niya. Sabi ko, bahala ka. Sabi ko, nasa iyo yan, hindi ko alam kung bakit hindi mo maintindihan. Kasi simpleng terminology lang yan na ginagamit mo sa app na ginagamit mo. Sabi mo 8 taon ka na, hindi mo maintindihan, so nasa iyo na yun, sabi ko. Tapos kinuha ko na yung order, umalis na ako. Pagka-deliver ko ng order, sabi sa akin nung ano, ng crew, kuya, mayabang ka daw, kabago-bago mo pa lang, sabi. Natawa na lang ako eh, kasi kabago-bago mo lang, kung makaasta ka daw parang ano ka na. Sabi ko sa crew, hindi nga ako nagsasalita eh. Siyang lumapit sa akin, nagtanong, pinaliwanag ko, hindi niya maintindihan. Mayabang pa ako. So ayun, kapwa natin Pilipino, parang inaangat yung sarili ba, nung hindi niya maintindihan yung sinasabi. Parang pinantakip na lang niya yung sinabi niya na matagal na niyang ginagawa yun, matagal na siya sa Skip the Dishes. Yun, natawa na lang yung ano, yung crew. Kasi sabi ko,
Eh hindi ko alam sa kanya kung matagal na siya. Ako, kanina ko lang siya nakita. Hindi ko nga kilala yun eh. Paano niya nalaman na kabago-bago ko pa lang? Hindi naman niya ako kilala. Meron talagang mga tao, kapwa mo Pilipino, na hindi mo maintindihan ng ugali. Hindi ko alam kung anong problema nun. Baka siguro mataas ang tingin niya sa sarili niya. Ayun lang, nakakwento lang. Ayun, accept ko na to. Sayang din, tapos balik na lang ako dito. Actually papunta ito sa ano eh, pinakaayaw kong lugar eh. Walang iya. Iniwas-iwasan ko, doon pa rin ako pinupush. Kanina may dinecline na ako dito rin sa area na to, tapos dito pa rin ako ibaba to. Pipick upin ko lang yung order sa Vietnamese restaurant. Ayan o. Yan. Hi, skip 1604. Bali, di-deliver ko siya sa lugar ng malalaking bahay. Malalaking bahay pero kuripot. Walang tip. Southwest, Ayun, then turn mas- left to yung stay on sinasabi ko. Lansdowne Avenue Southwest. Kikita nyo yung mga building na yun, downtown na yan. So gagawin ko, magpo-pause na naman ako dito, tapos babalik ako dun sa tambayan ko, kasi ang hirap talaga mag-deliver dyan sa downtown na yan. So yan, kakanan ako din, kakaabig ng pakaliwa kasi kailangan kong tumawid sa bandang kaliwa. Turn left to stay on Lansdowne Avenue Southwest, then turn left onto Riverdale Avenue Southwest. Yun. Turn left onto Riverdale Avenue Southwest, then continue straight to stay on Dito Riverdale tayo. Avenue Southwest. Oh, wala pa. Kala ko green na. Ayun, green. Si kuya, ginugulat ako. Continue straight to stay on Riverdale Avenue Southwest. Ito na, In 300 meters, Katabing turn ilog left siya. onto 8th Street Southwest. sa bandang kanan, sa likod ng mga bahay, ilog yan. Pero frozen ngayon. So paggabi dito, madilim. Parang wala pa akong nakikitang street light dito. Makikita nyo lang ng mga ilaw dito, yung sa mga bahay. Sa loob ng bahay ang ilaw, sa labas bibihira lang may ilaw sa labas ng bahay.
Street Southwest, then turn right onto Lansdowne Avenue Southwest. Tawid ko ah. Okay. Ayan, Turn bundok. right onto Lansdowne Avenue Southwest. Nasa baba tayo ng bundok. In 200 meters, your destination will be on the left. 1135. Kailangan ko tapos at oras. Diyan ko tapos mag-YouTube. Your destination is on the left. Kasi kailangan 1131. Saan yun? Ata. YouTube talaga ako. One one three five. Sabi dito live at door, so iwan ko doon, pipicturan ko.